Mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula Pilipinas, ang oras alas 10
ano yan, alas 10 eksakto o alas 18, ano ba yan? Yung 0 parang parang 8 ng gabi. Bisaya Time. Bisaya Time. Ang programa alang kanimo. Bisaya nganhi sa Metro Manila. Bisaya sa tibuok Pilipinas. Bisaya sa gawas sa nasud. Oras na para magstoryahanay, magdungganay, ug mag-agikikay. Bisaya Time. Bisaya Time. Kauban si Bainoche Kakas ug Edwin Duque. Kada Domingo, alas 10 hangtod alas 11 sa gabi, dinhi lang sa DZRH. Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city. Dating kwento. Ayong gabi kaninyong tanan na Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na punta sa usa ka oras nga programa ang DCR8 sa Bisaya Time. O kaninyong higala kanunay from the province of Negros Oriental. Ang inyong higala si Bay Noche Kakas. Ako po si Bay Edwin Duque. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayun. Mountain Province, La Union, Baguio City. Nueva Ecija. Musta man ang inyong Saturday and Sunday. Pangasinan, Pampanga. Karong gabi sa Domingo. Ano ba ngayon? August 9, 2026. Now let's go to the southern Luzon. Musta man ang inyong weekend? Quezon. Ako, swerte na naman ang ato ang mga estudyante ba Pati Sorsogon. Dahil bukas may mga deklarasyon na walang pasok Pati sa gobyerno. Oo, pati sa gobyerno, no? Ibang LGUs. Sabi nga ni Mayor Along Malapitan, alam kong ito ang inyong inihintay. May ibang mayor masyado pang pabebe, ayaw agad magdeklara Yung magdideklara naman ng walang pasok babebe pa. Talaganin na. Pero kidding aside natutuwa naman ng ilang mga estudyante. Dahil siyempre nabibitin yung mga nanay, dudukot ba sa pamasahe o hindi? Dudukot ba sa baon o hindi? Ayan, ganun lang mga nanay na kapag walang pasok ang kanilang eskwela, estudyante, natutuwa dahil nakakatipid. Nakakatipid Parang si Colonel Froilan Oy na natutuwa pag nakakatipid Ay, JR Abdullah, JR Obedahan ng Taguig. Nako, kanina ka pa na tumatawag. Kahit tulog pa ako, ginigising mo ako sa iyong tawag. Pero natutuwa din ako dahil kahit papano ay si Abdullah JR Obeda ay laging nakasubaybay sa atin, bay. Mamaya may bisita tayo yung nagkakawang gawa ng ating mga kababayan na mga nasalanta ng bagyo. Ito yung mga kailangan natin na dapat i-promote para produkto Kaya dapat suportaran. Sabi saya, suportaran Panahon ng andyan yung kalamidad. Kailangan natin na makahingi ng mga tulong sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi naman lahat kayang gawin. Pero sabi nga, pag nasa puso mo yung voluntarism, ano mang hirap, kaya mong gawin at talagang gagawin mo. Yes. Kaya yung iba nadadala minsan nadadala kasi kapag tumulong ka na, nagkakawang gagawa ka na, mapagkakamalan kang papasok sa politika yan. Papasok sa yan. May mga mga ganun bagay. Pero dapat natin dapat kung papasok man sa politika ba, matutuwa tayo dahil pag nahalal yan, lalo pang makakatulong. Lalo pang makakatulong. At siyempre, yung tumutulong, huwag natin gawin sa politika. Kasi ang importante naman ngayon ay makatulong. At siyempre, kapag yung iba nga, ang hirap tumulong. Kung yung wala pa sa politika, tumutulong. Mas lalo. Kaya niyang gawin kung nandun na sa posisyon. Diba? Ganun naman talaga Kapag nakakalamang ka, pagdududahan ka, sisirain ka na kagad, hilain ka pababa.
Bukawi. Pero bago niyan, Bay, alamin muna natin ang update mula kay RS41 Romy Gonzales ang regarding doon sa landslide doon Landslide sa sa Baguio City. RS41 Romy Gonzales, good evening. Kumusta na dyan? Mayang gabi, Luce. Oy, naibang grabe. Mayang gabi. Naimbang gabi iyo, Apo. Ayan, no? Ayan yung landslide kanina. Sapagkat hindi magandang balita sapagkat apat na individual ang na-rescue ng mga rescue team mula sa Baguio City Disaster and Risk Reduction Management Office mula sa 3 bahay na naapektuhan ng landslide sa may Gisad Surong, Baguio City bandang alas 7 ngayong gabi habang kasagsagan ng pagbuhos ng ulan dulot ng umiiral na habagat. Batay sa report ng City Disaster Risk Reduction Management Office, 7 katao ang sinasabing na-trap sa 3 naapektuang bahay, subalit 4 pa lamang ang na-rescue. Kinabibilangan ito ng isang babaeng adult, isang babaeng menor de edad na na-rescue ganap na alas 8:35 ngayong gabi at alas 8:43 naman na-rescue ang 2 kalalakihan. Lahat sila sinugod sa pagamutan. Ayon kay Mayor Benji Magalong, kaagad na nagresponde ang mga personnel ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, Baguio Fire Station at barangay responders sa lugar at kaagad na nagsagawa ng search and rescue operations. Sa ngayon ay patuloy ang clearing sa mga lupa at debris na bumagsak sa bahay kung saan nakatira ang mga biktima. Parating na rin ang mga rescue team para tumulong sa clearing operations at pagsisikap na masagip ang mga natrap na individual doon sa may Gisad Surong. Subalit, alam nyo ba na kaninang umaga ay nailigtas naman at o nasagip isa ng mga rescue team ang isang 15 anyos na biktima ng landslide din sa kilometer 48 Paway, Atok, Benguet. Nailigtas ang biktima dahil mabilis ang pag-responde ng mga personnel ng emergency responders, opisyal ng barangay at mga residente. Ayon sa Atak Municipal Police Station, isinugod muna ang biktima sa Atok District Hospital at kalaunan inilipat sa Benguet General Hospital. Ayon kay Mayor Franklin Smith, tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig na dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan sa itaas na bahagi ng bahay malapit sa kilometer 48. Kaya napilitan ng mga residente na maghukay ng kanal bandang alas 4 kanina madaling araw. Gayunpaman, bandang alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, gumuho ang isang bahagi ng bundok at bumagsak sa mga tao na naghukay ng kanal. Hindi pa makumpirma ng mga otoridad kung ilang tao ang natabunan, subalit na rescue isa at tuloy-tuloy ang rescue operation hanggang kanina, subalit itinigil muna sapagkat napakadelikado at hindi maganda pa rin ang panahon sa naturang lugar. Ano ba yan, Romy? Mag-anak ba yan yung na-rescue dyan sa landslide? Oo, dito sa Baguio mukhang isang bahay to. Kanina may parang mag-ama yung batang babae saka yung tatay niya yata yun. May nakuha akong pangalan pero ayaw pabanggit kasi ng ating authorities. But nasa magandang kalagayan naman sila. So, tuloy-tuloy kasi sabi nila, 7. So, meron pang 3. 4 kasi yung na-rescue na kaninang 8:35 and 8:43. So, 2 adult na lalaki, saka isang adult na babae, saka yung isang babaeng menor de edad. So, kumusta ngayon ang panahon dyan sa Baguio City? Naku, pabugso-bugso pa rin yung ulan dito. Talagang Malakas na hangin dyan, ano, Romy? Oo, walang sawa yung ulan dito. Oo. Kaya, yun nga, nababalitaan ko rin dyan na kahit na masama yung panahon, marami pa rin umaakyat na mga turista dyan sa Baguio. Ewan ko, gustong-gusto nila daw. Gustong-gusto daw yung mga mas lalong malamig ngayon dyan. Pero Romy sana okay yung nasagip, kumbaga sa hindi naman ganun ka grabe. Kasi binomonitor kasi natin yung kanilang kalagayan so far yung latest. Okay naman sila sa pagamutan. Yung bata rin, yung 15 anyos sa Atok, nasa Benguet General Hospital yon. Medyo may sugat.
Pero just the same, buhay naman hanggang ngayon. Okay, Romy, from time to time, bigyan nyo rin kami ng update ulit ha, pagka may mga nangyayari dyan sa Baguio City. So yan mo ng latest na update. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan si RH41, Romy Gonzalez, nag-uulat ng live mula sa Baguio City, kaugnay ng landslide incident. Manila is the capital city. Dating queen from the other country. Dayon lang nagyapunta sa usa ka oras nga programa nga DCRH sa Bisaya Time. Pasay Makati. Huwag niyong kalimutang mag-like and share. Hanapin niyo lang ang DCRH News sa aming FB Live, sa aming FB page. Tapos i-share ang Bisaya Time sa ating DCRH sa YouTube worldwide. Yung mga suki nating tigpaminaw sa laing nasod, dyan sa abroad, dyan sa mga balikbayan. Kumusta kayo dyan ha? Buti, ulan-ulan dyan. Dito, mas matindi yung climate change dito. Hindi lang climate change, kundi man-made disaster. Man-made disaster. Ay yung mga flood. Dati ba yung Las Piñas, yung Cavite, yung Paranaque, hindi naman ganung lubog na lubog. Pero ngayon, habagat pa lang, kita mo, parang ilog na. Yung, kung makikita mo yung harap ng yung mall, ano ba yung SM? Nako. Hanggang para bang kailangan ng jet ski para makatakbo. Yan. Pero kaugnay nga niya nung mga pagbaha sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, sa NCR, maging sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At dyan sa Baliwag, Bulacan, kumusta kayo dyan? Dinalaw kayo ng iyong constituents, inyong mga kasamahan dyan, mga residente rin dyan ng Baliwag. Ay papasukin natin ba yung ating kaibigan, yung nag-serbisyo publiko, no? Gagaling lang nila sa paghatid ng mga tulong. Pero alamin natin, kasi ito yung mga dapat nating tulungan, yung mga ganitong nagsiserbisyo publiko na kahit na umuulan, nakikita ko parang nagbuhat pa lang bigas eh. Hindi ko alam kung siya ba? Nagbuhat ng bigas. Yan, tawagin natin dito, ma'am. Ayan si Ma'am Pini. Ayan, si Pilipinas, Pini Gonzalez. Gonzalez. Gunanan. Gonzalez. Kamukha kasi niya. Sino ba artista si Gonzalez? Si Cristina Gonzalez. Ayan, good evening, ma'am. Ayan. Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir Noche Cacas and Sir Edwin Do. Magandang gabi po. Kumusta ngayon galing pa kayo ng Baliwag? Yes po, kasalukuyan po na nung time po na nagsabi sa akin si Colonel Uy, doon pa lang po kami bumabiyahe dahil nga po sa kami po ay nagbigay konting tulong po sa aming mga kababayan na nasalanta po. Maraming salamat at napadaan kayo dito sa amin. Ano ba yung tulong na hatid mo dyan sa Baliwag? Actually, anong barangay nga pala ulit? Barangay Virgen de las Flores, Baliwag City po. Baliwag City. City na pala yung Baliwag, City ng Baliwag. Baliwag. Ngayon ko lang alam Yan ay katabi ng Plaridel. Diyan ang sentro ng mga paliparan kapag ikaw nag-aaral ng piloto. Andyan yung mga aeroplanong nagliliparan sa may parting basta Bulacan na yan. Akala ko may dala kang manok eh. Kumusta yung Dilas, ano yun? Barangay Virgen de las Flores, Baliwag City, Bulacan. Ayun. Kumusta naman ang yung barangay? Actually, sa ngayon po is hindi po maganda ang kalagayan nila sapagkat marami po ang mga pinasok tubig. Opo, ng tubig sa bahay. Kaya po nung paggising po namin ng umaga, nabalitaan ko po, nakita ko sa social media, agaran po kaming umaksyon ng mga pinsan ko, family ko, at saka mga friends ko din po. Wow. Buti may mga ganun pa rin, yung iba, wala nang pakialam, pero siguro nasa tao pa niya, pag nasa puso mo yung pagtulong, nakikita mo yung sitwasyon. Ikaw na mismo, gagalaw ka no? Ayan, nakikita, pinakikita sa ating TV screen, no? Yung nagbuhat ng bigas, ikaw yung nagbuhat? Yes po, ako po. Ano yan?
Isang sako, 50 kilos o 25? Actually, yung kanina po na binuhat namin is 25 kilo po na bigas. So Mabigat-bigat na rin yun. Mabigat din yun, ha? Ako nga, pag binuhat ko 10 kilos, nangangawit na yung Hinihingal ka na. Oo. So, ilang residente po ang nabigyan nyo po ng tulong? Nakatira nyo ng tulong? Gusto ko man po na matapos lahat na mabigyan, hindi na po kinaya ng oras ko dahil po sa sunod-sunod na pag-ulan. So ngayon, yung ibang tao is talagang nasa loob ng bahay. So pinapasok na lang po namin. Ang sabi ko naman po is, hindi po namin matatapos ang pagtulong, babalik po kami kinabukasan. Bakit? Bahain ba talaga yung inyong barangay dyan sa Baliwag? O ngayon lang yan? Dahil sa habagat at nagpakawala pa ng tubig ang, alam ko, pati ang Angat, Lamesa, yan, kapag yan nagpakawala yan at sinabayan ng malalakas na ulan tulad ng habagat, ay talagang ang Bulacan, tanggapin na natin ang katotohanan. Swimming pool. Talagang... Iyon, bukod dun sa, ano may mga tulong nyo na naihatid kanina? Kanina po na nagpakain po kami ng lugaw. Lugaw, At yan, nagpack po maganda. kami ng mga bigas. Konting tulong lang po. Yun, kung ano lang po yung nakakayanan. Wow, sana tularan ka ng iba pang yung mga nakaupo nga dyan, nakaupo pa rin eh. Hindi dapat 'di ba, yung mga nakaupo na sila dapat yung asahan natin, mas naaasahan pa yung mga tagalabas. Yun ang nagiging problema ba Kasi yung mga volunteers, yung mga nakaupong mga, halimbawa, barangay kagawad, barangay chairman, yun pa yung mga dapat naaasahan natin, sila pa yung nawawala, sila pa yung hinahanap. Mas madaling lapitan yung mga nagkawang gawa. Kaso, ang problema, mukhang nababas pa kayo. Yes po, sa totoo lang po. Ano naman yung mga nagbabas sa'yo, sa inyo? Pinoy talaga, no? Oo, Pinoy. Pinoy. Actually, Basta ako, foreigner ako ba Oo, tapos? Actually, sir, yung nambabash po sa akin is identified po, pero hindi ko po papangalanan. Identified, gumagamit siya ng mga dummy account. Dummy account. Opo. Kasalukuyan, nito pong mga nakaraan buwan, na-identified na po yung gamit nilang dummy account at kasalukuyan na mayroon po kaming hinihiring na kaso regarding po sa dummy account. And then nagpahinga lang po siya ng mga 2 months, then gumawa na naman po siya ulit ng dummy account dahil nakikita po nila na tumutulong po ako hindi lamang po sa Barangay Virgen de las Flores, kundi dahil din po sa nakikita nila na tumutulong ako sa iba pang mga barangay. So ngayon ang gusto po niya is patigilin niya ako sa pagtulong. Ano naman ang kanyang motibo tumutulong ka sa mga nakaupo 'di ba? Ano naman kanyang motibo? Naalala ko yan nung pandemic, meron isang civilian na nakita niya sitwasyon, may kabagalan ang pagtulong ng LGUs. Nung tumutulong siya, hinarangan lahat ng mga tulong na ginagawa niya. Parang naisip ko tuloy yan nung panahon ng pandemic. Diyan sa Bulacan din yan Nalala mo yon? Sa may Ubando? Oo, sa Obando. Tumutulong ka na ngayon. Pero hindi napigilan yung pagtulong niya. Tuloy-tuloy pa rin kasi yun ang nasa puso niya Hindi ko po talaga ititigil ang aking pagtulong dahil yun po yung nagiging stress reliever ko sa sarili ko. Tulak ng puso mo sa pagtulong. Mas maganda nga, dapat nga magpapasalamat sila kasi kahit papaano, ngayon naman talaga kahit sino kung may kakayahan namang tumulong welcome yan Kaso ang problema hindi naman sa merong mga ibang mga local LGU o kaya mga barangay na bibigyan ka ng kulay. Makulay. Na tumutulong ka na sa sarili mong pera, wala ka namang naapakang tao, hindi ka naman pero sinisiraan ka, imbes na aangat ka ng isang baitang pa lang hinihila ka na. Baka kinakabahan. Lapit na. Ano ba to? Bigyan mo kami ng clue. Ito ba siya ay isang politiko? Isang ano ba ito? Yes po, isa po siyang politiko.
Kasalukuyan po siya ay barangay kapitan. Baka natatakot. Kaya, naku, humanda ka. Lagot ka sa amin. Bakit mo naman pipigilan? Kaya nga lagi natin sinasabi sa ating program, na kapag kayo'y nakaposisyon, ibigay nyo na yung pinaka-the best sa inyong constituent. Kasi, kaya nga kayo hinalal minsan, sabi nga, dahil umaasa sila na ang problema pag may iba na nababaliwala na, pag may lulutang, may sisibol na gumagawa ng maganda at kusang gawa, nag-iisip yon na baka ito banta sa kinabukasan ko to. Masisira yung negosyo ko. Ganun pa man, dahil nasa buwas mo, voluntarism, yung pagtulong, ituloy lang natin. Kung natukoy na gumagamit ng, ito ba naireklamo nyo na sa anti-cybercrime? Yes po, Sir Noche. Naireklamo ko na po to sa anti-cybercrime. Kaya po na-identified sila dahil yung mga ginamit po nilang email at number na-detect po talaga. So yun parang na-insecure yung Sobra pong insecure. Uy, nako, dapat naman hindi. Kasi dapat, lang yan kung talagang mananalo sa eleksyon, mananalo. 'Di ba? Hindi naman yan parang lumalabas na maagang pangangampanya, hindi naman ganun. Napapanahon ngayon yan yung kalamidad nandyan. So lahat naman pwedeng magserbisyo, pwedeng tumulong. Welcome yan para sa ating kababayan. Sabi natin, yung lahat ng may kakayahan, tulungan natin ating mga kababayan, lalo na kung ikaw taga dyan na rin mismo. So, wag nating kulayan. Dapat magpasalamat pa nga tayo sa ginagawa nating mga kapwa. Paano naman nadama yung kaibigan ko na si Colonel Froilan Uy? Paano naman naisingit yung kanyang pangalan doon? So, ganito po, pinost po nila sa dami account na hindi natin mapabagsak-bagsak si Pilipinas, aka Pini-Pini. Okay po. So, ang gawin natin is si Colonel U yung pabagsakin natin para bagsak na din si Pini-Pini. So, ganun pala yun. Paano ba pabagsak yan? Malakas kay PNP chip yan. Malakas sa JLG yan. Ginawan po din nila ng dami account si Colonel Uy. Sa pangalan din po, ang nakalagay po is Police Colonel Froilan Uy. Tapos nagpo-post po sila ng mga masasamang picture, nilalagyan nila ng tae yung sorry sa words. Nilalagyan nilang tae yung rango, uniform, binababoy po talaga nila. Kilala ko yan si Colonel Froilan Uy naging chief of police dito yan sa Pasay noon Opo. Tapos kilala ko paano magtrabaho yan. Tahimik lang yan. Tahimik po talaga. Tahimik lang yan magtrabaho, hindi yan matulad sa iba na maepal. Maepal. Siguro may nasa likod niyan yung paggamit din ng ng pangalan. Yes po, meron din pong nasa likod niyan. Siya din po ay isang colonel din po na sobrang inggit po kay Colonel Uy. Aba, nako. Alam mo ba, naalala ko yung kumpare ko na 2 linggo lang nakaupo, ginawa na ng kwento. Sabi nga niya, nagsisi ako, tinanggap ko pa itong posisyon na ito. Kung sisiraan man lang ako, yung pala meron sang nasagasaan na instead na yun muna, siya yung napili ng taas, na ilagay dyan ang problema lang, sa sobrang dumi ng taktika na ginagawa, yung mga taong gumagawa ng malinis, napapasama. Bali, Sir Noche and Sir Duque, ito pong dami account na ginawa nila kay Colonel Uy is meron silang ipinalabas na video na ako po ay sinasaktan. Sa katotohanan. Paano naman yung video nila? Yung video po nila na naglabas ng barel at saka nilagay po sa bibig ko. Yun po ay walang katotohanan. AI. Maybe AI. So ngayon, yun po yung nilabas nila. Tapos nagrereklamo sila under dummy account. Ginugulo nila yung mga talk ng police station, tumigil na kayo cybercrime. Tumigil na kayo yung mapanira. Si RD, ginugulo nila. Si Commissioner Kalinisan, ginugulo din po. Lumaban. Yan Attorney Ralph Kalinisan, huwag naman ho kayong pasyadong naniniwala sa mga paninira. Alamin nyo mabuti
dahil meron po isang ano dyan na nadadala lang sa paninira na demolition job. Opo. Yung mapapaniwala mo sila dahil merong mga ebidensya, yung pala gawa-gawa lang. Yes po. Oo, yun ang dapat imbestigahan, yung mga gumagawa Yun ng dapat po ang imbestigahan. At least, tukoy na po at napaila na ng kaso. Yes po, tukoy na po at nakapag-file na po ako ng kaso doon po sa kapitan at doon po sa colonel. Baka nga itong nasa likod na ito na isa ring active colonel, baka kilala ko rin ito eh. Yes po, kilala niyo po, pero hindi ko naman po babanggitin yung pangalan. Di bale, Ibulong mo nga sa akin. Ay, colonel ha, kung sino ka man, lumaban ka naman ng parehas dahil naman nagtatrabaho lang. Naging kilala ko yan si Colonel Froilan Uy, hindi sa pagbubuhat ng bangko ni Colonel Uy. Kilala ko yan, matahimik lang gumagawa yan, nagtatrabaho at naging chief of police yan ng Pasay. Anong mga mensahe mo ngayon sa kanila, yung mga bashers mo na at least kahit bashers mo sila pero nanonood pa rin sila, nag-ano pa rin, Yes po, lagi po minomonitor sila ka. ganyan. Actually, buti nga hindi nila ako inaatake ngayon ng dami account nila eh. Medyo natukoy na eh. Medyo kahit pa paano nag-iisip na rin yan. Mamaya, ma-detect ulit ito at tayo pa rin yun. Kayo naman dyan sa Virgin, ano yun? Virgen de las Flores po. Virgin de las Flores. Virgen de las Flores, dyan sa Baliwag City. Ayan. Basta may mga taong tumutulong po sa inyo, huwag nyo po silang huhusgahan, huwag nyo po silang aapihin, bagkus pasasalamatan nyo dahil dumating ang grasya, di ba? Ayan ang mensahe mo sa kanila sa barangay po ninyo sa Baliwag. Okay. Ang mensahe ko lamang po sa aking mga kabarangay, sa aking mga kababayan dyan sa Baliwag City, lagi po tayong mag-iingat, lalo na po ngayon sa panahon natin na yung mga nasalanta po ng bagyo, maging alerto at stay lang po tayo sa bahay. Hanggat kaya po natin tumulong, tutulong po tayo. Ang mensahe ko naman po sa mga dami account, isa lang to, dalawa lang to, nag-tie up lang sila. Mensahe ko lang po sa inyo, sana po ay magkaroon na kayo ng peace of mind, makatulog na po kayo ng maayos dahil alam po yung ginagawa ninyo, hindi kayo nakakatulog ng maayos dahil sa minuminuto nyong pag-post sa dami account. Magkakilala ba sila? Hindi po sila magkakilala. Kumbaga po, nakita lang po nung naiinggit kay Colonel Uy na isa pang colonel, nakita na meron mga post sa dami account. Sinakyat niya, nagbigay siya ng kung ano-ano mga paninira, mga information. Grabe, ano? Grabe, tumutulong ka na nga eh. Alam mo naman sa social media. Tuloy-tuloy niyo lang yung pagtulong sa inyong hindi po ako magsasawang kabarangay. tumulong. Yes, yan ang hahangaan natin. Sabi nga kailanman ang kasamaan hindi mananaig sa magandang layunin. Yan din po yung lagi ko sinasabi. Hindi po magwawagi. Ang tao naman gising yan at nagmamasid eh. Alam nila yung totoong gumagawa at puro lang papogi. Alam din nila na kung ang tao yan ay gumagawa ng ikababagsak ng taong mabubuti, minsan sabi nga hindi naman natutulog sa taas. Ayan, at nakakatuwa dahil pamilya niyo talagang tumutulong simulat sa pool. Simulat sa pool. Actually, nag-start po kami nung pandemic. Wow, yun ang sana tularan ka. Meron din akong kilalang kunanan na matulungin din si diyan sa Caloocan. Si Captes Kunanan. Ayan. Meron ding tumakbong Vice Mayor ng Malabon, si Vice Mayor Kunanan. Ayun. Kapampangan mo kayo? Ang sabi po ng tatay ko is marami daw po kami kamag-anak sa Pampanga. Na mga lahi daw po ng Kunanan. Baka ano lang yan, magkakalapit lang kasi na lugar na yan, baka may nagtampuan, lumipat ng Bulacan, dumami. Ayan. Sige, at standby ka lang muna dyan ha. Tawagin ko muna itong, okay na ba yan? Naka-standby na? Okay, sige, tawagin muna natin yung report ni Freddy Pajardo, RH 38, sa mga trim Pangasinan, PNP, nagsagawa ng preemptive evacuation. Bunsod ng tuloy-tuloy na pagtaas ng baha. Ayan. RH 38, Freddy Pajardo, good evening, go ahead.
Yes, magandang gabi, Nodse and Edwin. Dito Oy. sa amin, Lalawigan Pangasay, patuloy pa rin naranasan ang panakanakang buhos ng malakas na ulan. Kaya naman yung mga lugar na mababa ang nabinabaha ngayon, kanina bago lumubog ang araw, nagsimula na mag-evacuate tayo, yung iba pang mga mag-evacuate sa mga evacuation center. At isa nga itong mga tarim pulis na nagsagawa sila ng preemptive evacuation sa mga residente na nasa mababang lugar. Bunsod na patuloy na pagtaas ng baha sa kanilang mga lugar. Ayon kay Chief of Police Major Arturo Melchor Jr., ginamit nila ang kanilang patrol car sa pagtulong sa mga residente para makapunta dito sa mga evacuation center. At doon naman, inaayos naman ng LGU yung kanilang mga pangangailangan pagdating doon sa mga evacuation center. Samantala, ang Pangasinan Disaster Reduction Management Office ay mahigpit din ang ginagawang pagmumonitor sa mga binabahang lugar dito sa lalawigan. At as of alas 7 ngayong gabi, ang mga kalagayan ng kailugan dito ay puro nasa critical level na, gaya halimbawa ng Sinukulan River sa Santa Barbara, umapaw na rin to. Calasiao, Marusay River, mas mataas ito sa critical level. Kaya as of kanina, nasa 18 ng barangay sa Calasiao ang apektado ng baha. Ang Dagupan City, ang Pantal River, mas mataas din sa normal level. At suspendido itong mga tatlong lugar nating nabanggit ang klase o level para bukas. Ang Bugalyon, yung Bugalyon sa Bugalyon, Pangasinan, yung Agno, Banyaga River, above normal pa ito. San Fabian, Buid, Kayanga River, nasa critical na ito. Ang Mabini, Pangasinan, Balingkaging River, mas mataas na sa normal level. Kaya palaalan ng PDRMO sa mga kabalian, mga Pangasinense, palaging maging handa at alerto ang sa babala at impormasyon at sumunod sa mga payo at direktiba mula sa mga kinaukulan upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat, lalo na sa mga komunidad na malapit sa ilog. Samantala, ang lagay naman ng San Roque Dam sa ngayon ay nasa 239.72 meters above sea level, kung saan ay nasa 280 meters naman ang high water level nito. Grabe, ano? Mula sa Action Radio Pangasinan. Kuya Berge, pero kumusta ba dyan? Malakas pa rin ba yung ulan at hangin? Sa ngayon ay hindi tahimik ngayon, ano? Pero panakanakang lalakas ang buhos ng ulan at may mga lugar nga na may mga hangin pa. Kaya kuminsan nagiging dahil ng pagtumba ng mga puno dahil kami nakakaranas dito ng higit ng 1 linggo na walang puknat ang buhos ng ulan. Ayan. Pero kung titignan mo yung mga pagbaha kanina at ngayon, medyo bumaba na ba o ganun pa rin? Hindi, kahit humihinto ang kasamang Edwin, lalong tumataas dahil bumabagsak ang tubig galing dito sa Cordillera Mountain. Sa kabundukan dito ang bagsak niyan sa Agno River, na ito naman ang pumapasok sa mga tributaries papunta sa mga mabababang lugar. At may dadagdag pa rin ito mamaya alauna ng madaling araw, magkakaroon ng pagtaas yung itong high tide ng 4.3 feet ang itataas. So ito makakadag kahit hindi umulan. Tataas pa rin tubig. Halimbawa ay nag-high tide, papasok ang seawater dito sa mga coastal municipalities at dyan ang magdadagdag ng pagtaas ng baha. Ayan, maraming salamat Kuya Freddy Pajardo. Ingat-ingat na lang kayo dyan sa Pangasinan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 13, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan. Maraming salamat RH38 Freddy Pajardo mula dyan sa mga Makatrim, Pangasinan. Ngayon, tawagin naman natin si RH37 Dali Kumilang mula naman sa Bataan. Nakakaranas daw ng matinding pagbaha. RH37 Dani Kumilang, go ahead. Bataan. Yes, magandang gabi Kuya Noche, Kuya Edwin. Kumusta ka dyan? Matinding pag-ulan ang nagdulot ng pagbaha sa mababang lugar ng Hermosa at Dinalupihan, Bataan at iba pang karatig na bayan dito, pati na sa mga komunidad na nakatira sa tabing ilog at dagat. Ilang residente ang kinakailangang pwersang ilikas. Kabilang nga rito ang mga matatanda at buntis. Sa bayan naman ito ng Samal na sinagip ng pulisya katuwang ang Bureau of Fire Protection. Nagbagsakan din ng malalaking puno sa mga bahay at sasakyan na nagdulot naman ng pagkasira
habang ilang karsada ang hinarangan ng landslide na agad na aksyonan upang hindi makabala sa mga nagdaraan. Samantala, naging panganib sa mga motorista ang malalaking butas sa Roman Highway. Dahil sa sitwasyon, walang pasok sa lahat ng antas sa Bataan ngayong araw ng Lunes, bukas. Sa Zambales, 7 bayan din ang nagkansila ng klase dahil sa pagbaha. Isang tulay dito kasi ang tuluyang nasira sa lakas ng agos. Ganon din ang isang dike sa Bukaw River na ngayon ay binabantayan ng ating pamahalaan. Ayan muna ang ating sitwasyon. Kuya Edwin, Kuya Noche. Okay, ingat ka dyan, Kuya Danny Kumilang. Lalo na dyan banda, nandyan yung malakas na bugso ng hangin at ulan. Okay, katulad dito, binabayo na naman tayo. Kaya binabalaan yung iba nating mga mangingisda na huwag munang papalaot kasi meron iba tayong mga kababayan, sobrang tigas ng ulo eh. Basta Alam kumita. na masama ang panahon. Wala. Palambutin natin. Maraming salamat Kuya Danny. Okay, back to you. Yan, maraming salamat Danny Kumilang, RH37 mula dyan sa lalawigan ng Bataan. Philippines has a great history. Yan, tamang-tama kanina, no, yung pinag-usapan natin na kapag tumulong ka, ikaw pa ang nababas, pero yung iba talagang katulad ni Pini Kunanan na hindi tumitigil, deadma sa mga pangbabas yan. Alam mo, payo ko nga dyan kahit sa mga area ko. Imbis na siraan nyo yung mga nagkakawang gawa, tularan nyo na lang. Yan. Yan ang pinaka-the-best niya. Katulad niya nito, inihikaya tayong makilahok sa demokrasya na bumoto, nagboboluntaryo pa nga ang iba para mangampanya. Siyempre, may mga tutulong at magbibigay ng donasyon sa kandidatong pinaniniwalaan natin by, diba? Tama naman yun. Yung may mga mga campaign donation. Oo. Ayan, katulad dito, ito'y bahagi ng ating karapatan bilang mamayan. Ito ang tanong ba, ngayon may hangganan ba ang lehitimong campaign na donation at ng isang kriminal? Isa ba itong kriminal? Gaya ng plunder ni Senator Dordante Marcoleta. Si dating congressman na Defensor. Mike Defensor at yung dalawang at yung tumulong na nag-donate ng milyon. Nakakulong ngayon. Yun ang hindi Kaya ako, hindi na ako tumutulong ngayon. Ayan di ba dapat korte ang magpapasya. Yan, batay sa ebidensya. Yan, di ba? Yan, may malalaking personalidad na talagang tumatanggap naman talaga ng campaign na donation. Bakit naman hindi napapansin? Yun lang hindi napapansin. Hindi rin pinapansin. Kaya pwede ba yung isang pribadong donor ay managot sa kasong plunder kung wala pang malinaw na patunay na sadyang nakilahok sa isang illegal na sabuatan. Yan, hindi lamang ang kapalaran ng mga akusado dito ang nakasalalay. Siyempre, ang interpretasyon ng batas. Yan, ay maaaring makakaapekto siyempre sa mga susunod na mga eleksyon. Mamaya, hindi wala nang magtutulong sa mga kandidato. Di ba? Na siyempre, yung eleksyon, nakakatulong din yan. Pagka tinulungan ka, huwag mo lang ikwento. Huwag mo lang ikwento. Pahawakan mo na lang sa iba. Ayan, abay, kung ganito ang sistema, matatakot na yung iba dyan. Lalo na yung gustong tulungan yung minamanok nilang kandidato. Ang mahalaga naman dito ay may mapanagot sa lumalabag sa batas, lalo na sa finance campaign at yung transparency. Ayan. May nag-test nga rito Kailangan pa bang itigil yung investigasyon ng flood control? Lubog na kami. Ngunit ang mahalaga pa rin ay yung prinsipyo ng hustisya. Ang pananagutang kriminal ay dapat nakabatay sa sariling kilos, intensyon at ebidensya laban sa bawat individual. Kaya yung kaso tungkol sa campaign na donation ay maaaring magsisilbing gabay hindi lamang sa mga sangkot kundi pati sa mga Pilipinong nagnanais makisali sa democratic process. Yung mga gustong
tumulong sa mga bawat kandidato. Di ba, Ma'am Pini? Di ba? Hindi ka kandidato, binibira ka na. Paano kung nakaupo ka na? Ikaw ba, tumutulong pa lang yan, ikaw ba, in the future, makikita ba namin na isang councilor, Pini, Baliwag City Councilor? Gustong magpatakbo po sa akin. Oo. Why not? 'Di ba? Karapatan mo 'yan eh. 'Di ba? Karapatan mo 'yan. Mas lalo akong kainggitan ng isa. Mamatay na sila sa inggit. Hayaan mo na sila mamatay sa inggit. Marami naman nga. May naalala ko mayor dyan sa Kamanaba. Kung nung nakaupo yung kanyang napalitan, ay hindi nila nagawa yung kanyang ginagawa ngayon. Pero ito na isip ko lang kasi nakita ko si Ma'am Henny na gumagawa. Gawa ng gawa, lahat ng kabutihan at ikaunlad, lahat ng mga nais ng mga mamamayan na makamit na hindi nila nakamit noon, ginagawa niya ngayon. Iba't ibang dami account ang ginagamit para siraan. Yes, tama yan. Hindi ka nag-iisa. Siraan yan sa social media. Pero alam mo anong ginawa nitong mayor? Trabaho lang. Basta ako ginagawa ko. Alam bakit? Nakikita ng mamamayan yan sinisiraan nyo yan, pero siya nakikita namin tumutulong instead na mahalin ka ng tao, magagalit sila sa'yo, mababaling dun sa sinisiraan yung kanilang pagmamahal. Basta tuloy-tuloy lang. Mag-hi ka sa mga taga Berhen de las De las Flores. Mag-hi ka nga sa kanila. Pwede po ba akong bumati? Sige, pwede. Sige po. Okay po. Sa ngalan po ng serbisyong may malasakit, ang aming butihin Mayor Mami Sonia Estrella. Yan ang mayor ng ngayon. Bawat Baliwag. Siya ang mayor dyan. Babae pa lang ngayon Babae ang mayor. Siyempre, gayon din po sa Dugong Baliwag, Pusong Baliwag. Sa napaka-pogi po namin, Vice Mayor Ferdy Estrella. Pogi pa sa amin, di ba? Hindi, pogi si Mayor. Mayor, huwag kang mag-alala at At Vice Mayor, sino yung Vice Mayor? Ferdy Estrella po. Ferdy Estrella. At saka si Mayor Mami Sonia Estrella. Hi, Mayor and Vice Mayor. Ang Bulacan kasi, hawak kong Bulacan Area ko yan, buong Bulacan. Yan, kaya tama-tama, Bay. Pag may mga mga activity ka, tawagan mo lang si Bay Edwin. Madaling ano yan. Kaping barako lang. Madaling kontakin yan. Madaling hanapin niya si Bay. Saka gayon din po pala sa aming city administrator na si Sir Eric Tagle. Napakasipag po niyan, sobra. Kilala ko yung mga apelido mga public service talaga. Pwede ko rin po bang pasalamatan lahat ng last mo na yan, ha? Go. Sige. Maraming salamat po sa suporta ng aking pamilya, sa sobrang inaalalayan nila ako. Siyempre, hindi ko rin po malilimutan lahat ng aking mga followers na sila po talaga yung nakikipagsagutan sa Dami account. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din, ha? Pilipinas, game ka na ba? Yan, Pilipinas, Pini Kunanay. Pag nakita mo si Colonel Froilan, kumusta mo ako, ha? Pag nakita mo si Colonel, kasi namimiss ko yun Mua chup-chup. Ay, sir, isa na lang. Last mo na talaga yan. Okay, go. Meron lang po akong gustong batiin na sabi po niya, nakikita po niya akong tumutulong, kaya gusto niya po, ako naman daw po ang tulungan niya na nagbigay po siya sa akin ng libreng hair treatment para po sa mga single mom. Sila po si Nurse Lenlen at saka si Sir Melvin Calma, ang may-ari po ng Villa Queen Salon. Saka ganun din po kay Ma'am De Leon, yung may-ari po ng rice mill. Binigyan po niya ako ng 5 sacks na kaban dahil daw po thank sa you so much, ha? Hair treatment din kami ni Bay. Maraming salamat, ha, Ma'am thank you so much Pilipinas sa Pini Kunanay. Babati ko muna ito, Bay. Nagtatampo na ito, nakapila. Si Arnel Rilampago ng Lab Radio Kalibo Aklan nakikinig ngayon. General James Brillantes Bay nakikinig ngayon. Nanonood. Si Kuya Jun Maligalig nandiyan ngayon sa probinsya sa ano ba yung Longo Bay?
Negros. Sa Negros. Sabi niya, belated happy birthday to Lani Santos, Argin Pulido, and Danamari Malabuyok. Nagdiwang na sila ng kanilang kaarawan dito sa taga Cavite ito. Belated din namin naramdaman ko yung Maligaliga. Ayun. At ito pa ba kanina ba yung grupong ito kanina ba si Mayor Jenny Sandoval napasugod at yung agarang tulong, nagpapasalamat yung mga taga nakatira sa mga lolaying area, lalo na dyan sa may Tinajeros, Potrero, yung mga biglang na binakwit dahil nga doon sa patuloy ng pagtas ng Tulyahan River at mga apektado ng pagbaha. Maraming salamat daw kay Mayor Jenny Sandoval dahil papunta pa lang yung mga nag-evacuate, agad-agad na nagpadala ng tulong sa ating mga kababayan. Yeah. Ito pa, may isa pang nakasubaybay kanina pa bay. Banggitin ko na to. Banggitin mo na. Yung nagpapasalamat yung mga residente doon sa mga kawang-gawa nitong sila Eski Christian Cabintoy, Sarika Bananya, Beatrice Casa, Christine Milagrojo, Raymond Alaronda, Sweetheart Judy Calso at Angel Singit, Andrew Bautista, Angelo Isma at Andrew Ruiz. At ang kanilang number 1 kagawad na si Arthur Ramos, dahil sila ba yung tumulong ba? Alam mo, puro tao ang tinutulungan. Meron ding hayop. Mahigit nasa 40 alagang pusa ba yan, nagsama-sama, kasama na yung aso. Dahil sa walang tigil na pagula sa isang lugar. Alam mo, sa tingin nila ay mukhang kailangan ng mapakain ba? Kaya nagkaroon sila kanina ng stray feeding sa mga hayop na taong naghahanap ng kakalinga sa kanila dyan sa Parada, Valenzuela. May mga nag-message dito sa DCR sa YouTube. Go lang Ma'am Pini. Yan. Go lang Ma'am Pini. Sabi ni Ana Rose Trinidad. Sabi naman ni Jolly Bisagas, go Madam Pini, go. Yan marami ka ng Mary Chris Hernandez. God bless, be blessed ka lalo na ni Lord, Madam Pini. Yes. Sabi naman ito isang listener by. Maraming salamat daw kay General Andre Dizon. Isang pasyente ito na natulungan niya sa kunting bagay sa kanyang gamot. Ayan. Teresa Arce ng Japan, magandang gabi sa noche, Sir Edwin. Naway mabigyan ng katarungan pagkamatay ng pinsan ko na nabundol. Saan? Diyan sa Blooming Street. Ayan. Message mo sa akin kung may ano ba yan. Yan. May busilak ang kapuso. God bless. Yan. Sabi ni Beth Gray. Sabi ni Ma'am Pini, God bless daw. Yan. Si Beth Gray, God bless daw sa iyo. Yan yung mga tumutulong, go lang. Judy Ann Santos. Oy, si Judy Ann Santos kapangalan. Siguro kapangalan lang to. Mabuti po talaga ang kalooban ni Madam Pini. Wow, maraming nag-message Basta magkakawang gawa lang, tuloy lang, huwag baliwalain mo lang, set aside mo lahat ng mga panninira. Sila rin bandang araw, sila rin ang masisiraan. Okay? Masisiraan din yan sila. Sabi ni Brigadier, ni General James Brillantes bay dyan sa Iloilo. Maayong nga gabi sa inyong tanan dara sa Iloilo, mga Ilonggo. Ayan. Yan, sabi niya, mabuhay ang Philippine Constabulary, honor, duty, courage, forever. Warm greetings from former Philippine Constabulary officers, retired Brigadier General Charles Kalima, retired Brigadier General Romeo Ver, and retired Brigadier General James Brillantes, and from General B. Hotel, Gimbal ng Iloilo. Ayan. Damo ka salamat kay General B. Resort Hotel. Si Nanay Telma Duque ng Taguig, gabay, nakikinig na nanood ngayon. Si Nanay Telma, pati si Mabirik at yung apo mo. Si Cheska. Duque. Ayan. Erica Miguel, ayan, nakikinig ngayon, nanonood sa atin. Government work, cancel po. Bayan, breaking news. Ayan. Yan ang inaabangan. Erica Miguel. Sa ating Facebook Live, basahin mo na para hindi sila magtatampo. Ayan. Ano ka ba? Yung sila si Francisco Antonio Ramirez ng Talavera, Nueva Ecija,
Isabela Guerrero, si Eugenio Jeronimo, di kaya yata binabati ni Bay. Si Sino? Yonalyn Pino, sabi niya, God bless po, Madam Penny. Ayan. Yan, pasensya na po kayo ha dahil binigyan natin ng update yung mga lagay ng panahon, yung sitwasyon. No face-to-face classes dyan in all levels of public and private schools sa Makati tomorrow, August 10. Yan, 4 minutes pa lang post ng Pati may Caloocan, Makati. Malabon. Ayan, maagang nagdeklarang Malabon kanina, Caloocan, no? Oo. Si Cora Caburao, Tokayo, Cora Oxali, Samuel, thank you po sa pagbati kay Tita Meti. Eugenio Hermino, good morning. Ay, good morning. Good evening, Isabel Guerrero, good evening. Cora Caburao ng Suwal, Pangasinan, good evening. Ayan, sino pa ba yung mga suki nating pigmaminaw? Yung si iba. RM Busa, sabi niya, Gator, stop. Forever in love, sabi niya, yung kaibigan mo. Yan. Yan, dito naman tayo sa Andrew Porda Medina para doon sa nag-comment, lumuwag na kaya sa flood control na tinutukoy nyo. Yan, punta na Oy, yung mga binahang lugar, ingat-ingat po kayo, particular na dyan sa Las Piñas, Cavite, Batangas, Bulacan. Alam mo, nagpakawala ng tubig ang Angat at Bay. Dahil nga doon sa critical level ng tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ingat po kayo dyan sa Bulacan. No? Ang Bulacan ay kapag ganyan, lalo na sasabay pa ng high tide, marami po tayong mga kababayan. No? Kung may mga evacuation area kayong mapuntahan at ino-offer ng Bout and Use, puntahan nyo na. Huwag nyo nang antayin na lalangoy pa kayo patungo sa mga evacuation center. Kapag ganyan may kalamidad, malakas ulan at may mga high tide at may alam natin pakakawalan yung mga tubig sa mga dam, tayo na po ang pumunta sa mga evacuation center. Yan, yung patuloy na nakabantay ang mga otoridad sa Marikina River sa gitna ng pag-ulan at hangin na naranasan bunsod ng habagat. Sa pinakahuling update kanina, no, alas 9 ng gabi, bahagyang humupa ang antas ng tubig sa ilog sa 16.8 meters. Gayun pa man, nanatili pa rin ito sa second alarm. Nangangahulugan na voluntary o preventive evacuation. At tiniyak naman ni Marikina Mayor Maan Teodoro na handa ang lungsod sakaling umabot sa ikatlong alarma ang tubig sa ilog. Pero umabot na to ng third alarm. Kaya kanina ang Marikina City LGU. Nako, nanghid na tabay. Oy. Si Doc Rayo Dizon, nakikinig daw dyan sa Taytay, Rizal. Ayan, Batiin ko rin si Colonel Robert Domingo ng Angeles City Police, Colonel Vicente B. Kabatingan, Brigadier General Paul Kenneth Lucas, SAP Director, Colonel Miguel Guzman, at Colonel Sandro J. Tapalya ng Laguna. Nakita tabay? Ayan, kaya doon naman tayo oras sa among tanan, mga suking taga subaybay, aming mga suking taga-sunod. Sabi, Luzon, Visayas, Mindanao, siyempre, kahit yung nasa iba't ibang panig ng mundo, sa pangalan pa rin ng programa Bisaya Time, among kanunay nga ikabilin sa inyo ni Bayno Chikakas, ang among kanunay nga pakigugma. Iyo. Abangan nyo ang ating ang aming update kaugnay ng sitwasyon, ang lagay ng panahon sa alas 11 kay Ara Espiritu. Yan, Mawaki ninyong higala kanunay from the province of Negros Oriental, ang inyong higala si Bay Noche Kakas. Ako po si Bay Edwin Duque. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Iyon. Maraming salamat kay Billy Ray Crawford Domingo, kay Ray Taladro at DZRH News Center. Nandyan si Jeric Foncion Pasasil. Nandyan si Don Carlos Bactas. Yan. Nandyan si Kise Sabson. Susunod na ang programa ang For Tonight Only with Ara Joy Espiritu Jr. The Wonder Girl. The Wonder Girl. Ang oras alas 11 sa gabi. See you next Sunday. God bless. Bye-bye. We love you all. Ingat-ingat po tayong lahat.
ngayong 87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino.